Samantala, pagdating sa pagiging masaya, pang-103 lang ang Pilipinas sa 155 bansang sinuri ng isang pandaigdigang pag-aaral. Bakit kaya? Saksi si Dano Tingkungko. Palangiti at natural daw na masiyahin. Ganyan daw tayo mga Pilipino. Kaya ang katangian yan na maipagmamalaki raw sa mundo. Isa sa mga puhunan ng It's More Fun in the Philippines campaign para sa ating turismo. Pero tila kasalungat ang resulta ng 2012 World Happiness Report ng Columbia University Earth Institute kung saan lumabas na sa 155 na survey, pang 103 lang ang Pilipinas pagdating sa pagiging masaya. Pero ang aming mga nakausap, kinontra ang resulta ng survey. Siyempre yung mga Pinoy, di ba, positive thinker sila. Kahit ano, walang pera, kahit may problema, ganun. Nakangiti pa rin sila kasi alam nila masusolusyonan din naman nila yun eh. Kahit may problema sila, pag nandyan yung family, talagang, happy pa rin. Gayunman, may mga bagay daw talagang pwedeng magpalungkot sa ilan. Pag walang kasama sa buhay, walang nagpapaligaya, natural yun. Minsan walang trabaho, minsan meron, nakakaraos, minsan mahirap. Sa grade, parang kulang na lang 1.25 or 1 na sana, pero hindi mo nagawa yung best mo. And parang mas napapaisip ka, what if ginawa ko yung best? Ang mga yan, pasok sa mga sukatang ginamit sa survey ng pagiging masaya tulad ng maayos na kalusugan, access sa education, kalidad ng mga relasyon at iba pa. Pero ayon sa mga eksperto, iba ang sukatan natin mga Pilipino ng kasiyahan. Bagay na posibleng hindi lumitaw sa survey. Pag sinabi mong ginhawa, very holistic siya. Meron din na mas relational, no? And for Filipinos, ito yung mas talagang pinaghuhugutan ng ginhawa, yung relationships. The Filipinos daw make satire out of their misery to lighten the burden. The Filipinos transcend materiality. Ang isang Pilipino, tayo kasi, yes, mahalaga sa atin yung mga material wealth na yan. Pero tayo, we treasure more than all of the 5, two other things. You know what I do to other things we treasure the most? One is relationality. At kaiba rin sa ibang mga kultura, meron tayong natural na panlaban sa kalungkutan. Bagay na nagpapangiti sa atin kahit sa gitna ng problema, kahit pa nga sakuna. I think was not considered in the study na significant para sa mga Pilipino is the concept of spirituality. Yung pagkakaroon ng pag-asa, no? Kahit na medyo nasa pinakamahirap ka na sitwasyon sa buhay, meron kang nararamdaman na pag-asa. Ako si Dano Tingkungko, inyong saksi.